Mismong abogado na ni suspended Bamban Mayor Alice Guo ang nagpayo sa alkalde na humarap sa pagdinig ng Senado. Actually, dalawang situation na nagpi-50-50 siya. Una, ang advice ko sa kanya, mag-appear ka, i-honor natin yung legal process. Kasi nga, hindi naman tayo pwede magtago habang buhay. Sayang naman yung buhay natin na masasayang sa pagtatago, magiging fugitive ka. Hanggang kailan yun, di ba? Hanggang kailan ka magiging gano'n. Sayang, di ba? Samantala kung mag-a-appear ka, ang kailangan, di naman yun para parusahan siya kasi may presumption of innocence. Para naman, di ba? Kaya lang naman siya mag-a-appear, kaya i-compel siya na magsalita kung ano yung nalalaman niya as a resource person doon sa Senate inquiry. Hindi naman para parusahan. Ngayon, kung magsasalita ka, wala na, malilift na yung warrant niya, tapos na yon. Dagdag ni Atty. David, takot ang umahad lang kay Go na umarap muli sa komite. Bagamat pinagbilinan niya ito na mas ligtas siya sa Senado sakaling ipakulong siya ng mga senador. Gusto niya talaga para makaharap siya sa mga tao. Yung takot niya nananatili. Pero sabi ko, kung sa Senate lang naman niya, tsaka gagarantihan ka naman ng safety doon. Mas safe ka pa nga doon kung tutusin. Ayon sa abogado, umaasa sila na makakapagsagawa na ng pagdinig ukol sa kanilang petisyon sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang subpina kay Go na muling humarap sa Senado. Naniniwala din si David na nagsasabi ng totoo ang kanyang kliyente na narito pa siya sa Pilipinas. Nagkausap ang dalawa matapos isilbi ng mga taon ng Senate Sergeant at Arms ang arrest order laban kay Go at sa 7 iba pa noong nakarang araw ng Sabado. Maasa kami magkakaroon ng hearing doon at makikita naman ng Supreme Court sana. Alam mo, hindi naman kay Mayor Alice yan sa lahat yan ng mga iniimbestigahan ng Senado na merong nababiolate na right sa due process. Yung right to life, tsaka yung importante, yung right against self-incrimination. Ayon naman kay Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair, Senator Risa Hontiveros, tama ang naging payo ni Atty. David kay Go. Yes, mabuti naman kung ganun ang payo ni attorney ni Guo Huaping. Kung mula sa simula ay nagpatuloy lang siyang paunlakan ng aming mga imbitasyon, kung ginalang lang sana niya ang sabina, hindi na sana umabot sa ganitong maisyuhan pa ng citation in contempt at warrant of arrest. And for sure, lalo na't umabot na sa ganitong punto, mas maigi sundin niya ang payo ngayon ng kanyang legal counsel na voluntarily humarap na sa Senado at tapusin niyang sagutin ang aming mga tanong at hari nawa makatotohanan na lalo na tungkol sa kanyang identity. Sa mga ipinag-utos ni Senate President Francis Escudero na maaresto, tanging ang accountant lamang ni Go na si Nancy Gamo ang nahuli at ito ay nasa kustodiya na ng Senado. Ayon naman kay Hontiveros, patuloy ang paghahanap ng Senate security kay Go at sa 6 iba pa. Sa ngayon po, patuloy pang nagsiserve ng mga citing in contempt, warrant of arrest at saka mga sabina ang Office of the Sergeant at Arms. At patuloy akong umaasa sa OSAA, hindi lamang natuloy nilang tutuparin ang kanilang tungkulin, kundi sila po ang maggagabay din po sa akin at sa amin kung kailangan ng humingi ng tulong ng ibang mga law enforcement agencies. Umaasa na lamang din si Hontiveros sa Bureau of Immigration na hindi makakalabas ng Pilipinas si Go. Si Escudero naman, tiniyak na rin ang kaligtasan ni Go sa Senado. Ginagarantiyan ng Senado sa sino mga dadakpin para i-detain sa Senado ang seguridad nino man, kabilang na siya. And ready ang Senate? Na-identify na namin ni General Angkan yung pagdedetainan. Hindi lamang sa kanya, ulitin ko, sa iba pang inisyuhan ng warrant of arrest ng Senado. Samantala, ibinahagi din ni Hontiveros na nadiskubre nila na isa sa may-ari ng Hongsheng, ang Pogo Hub na ni-raid sa Bamban, ay isang Hong Jiangyang, kapatid ni dating Presidential Advisor Michael Yang na kabilang naman sa mga sinasabing major player sa Parmali scandal. Ang kumpanya ni Alice Guo, ang Baofu, ay may direktang transaksyon sa joint account ng 2 tao. Ang isa si Yu Zhengkan, na incorporator ng Hongsheng, ang Pogo na ni-raid sa Bamban, Tarlac. Ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang
Hong Jiangyang. Who is Hong Jiangyang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential advisor kuno ni Duterte. Sabi ko nga, mukhang one big happy family pala itong mga Pogo at family members. Baka nga itong family pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Ayon kay Hontiveros, sa kanilang mga bagong natuklasan, tumindi pa ang kanilang kagustuhan na malaman kung posibleng may kinalaman si dating Pangulong Duterte sa illegal pogos. Jan Scocio, Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.